Yan. So, ito na po, no? Update. President Ferdinand Marcos Jr. announced expanded maternity benefits under PhilHealth. Wow, good news po ito, guys, no? Magandang balita po ito, lalong-lalo na po, no? Doon po sa mga buntis, nagbubuntis at mga siyempre mga nakapanganak na, no? Good news po ito, no, mga kaibigan. At doon pa lang sa mga nagpaplanong magpakasal, good news pa rin ito, no? Kahit nagpaplano pa lang kayong magpakasal, good news pa rin kasi at least meron na pong expanded maternity benefits, no? Under PhilHealth. Sabi po dito for normal deliveries, normal deliveries coverage is expanded from dati pong 9,759, ngayon po ay 29,000 na para po yung mga normal deliveries. Nalala ko tuloy nung nanganak ako, no? Nanganak ako noon, that was September 9, 1999. Ang binayaran ko lang po sa hospital ay 1,000 pesos. No? 1,000 pesos lang po ang binayaran ko sa hospital, no? Samantalang yung iba ay talagang namomroblema, ang laki daw ng babayaran nila, may mga 20,000, pero ako po ang binayaran ko lang noong 1999 ay 1,000 pesos. Yan, no? Normal po, normal delivery. So, ang sabi pa po dito, no? Ulitin natin sa normal deliveries 9,759. Ngayon ay magiging 29,000 pesos na. O, ang laki po ng in-increase, di ba? Kung titingnan po natin, ang in-increase po niya ay grabe, no? Guys, nag-increase siya ng 20,000, no? Almost 20,000 po ang in-increase. Kasi 9,759 lang, no? Noon, ang coverage. 9,759. Pero ngayon po ay 2,900 na. So, almost 20,000 ang in-increase. Ang galing ng Pangulo natin, mga kaibigan, na only in the time of President Marcos Jr. Ganyan po kagaling ang ating Pangulo, no? Ganyan po niya talagang pinapahalagahan, no, ang ating mga kababayan at ang lahat po ng mga Pilipino. O, di ba? O. Tapos, mga kaibigan, kapag cesarean ka naman, no, cesarean deliveries, ang PhilHealth coverage is expanded from before 37,000, no? 37,000. Ngayon po ay 58,000 to 62,000. Ba? Ang laki. Ang laki na, no? So good news po. Good news po ito, no, sa lahat po ng mga magpapakasal pa lang, magbubuntis, mga buntis na, at syempre, sa mga kakapanganak lang. Good news po ito, mga kababayan. Meron lang bad news kasi hindi ko na ito ma-avail. Sa bagay, no? Kasi tayo yung menopause na. Sinabi talaga, no? So mga kabayan, no, anong mako-comment nyo dito sa ating unang topic, no? Ganyan po, maraming pong salamat sa ating Pangulong BBM sa pagtataas po niya ng coverage, no, ng maternity benefits, no, under PhilHealth. Anong masasabi niyo? Please comment down your thoughts on the comment section. Hello, maraming salamat BG Badiola. God bless the Philippines. No, salamat po sa iyong pag-drop by sa ating page. Sabi naman ni Salve Hermoso, pera ang pinanbayad sa mga yan. Mga bayaran, dapat umalis na sila dito sa Pilipinas. Oo nga dapat talaga magsilayas na yung mga yan sa Pilipinas, no? Kasi sila po ay pampagulo lang. Kung wala sila, tuloy-tuloy po ang pagsulong ng ating bansa. Real talk lang tayo, di ba? Real talk, yan. So, ang susunod po nating topic ay, okay, next topic.
Init yan, number one lang. Sana hindi maingay 'no? Nainitan na ako, ayan. Nag-electric fan na ako. Yan, susunod nating topic ang sabi po ni Attorney Melvin Matibag, NBI Director. We consider all threats to the President and to any official of the government as serious threats. Hindi po ito pwedeng biro-biro. Yan. Patungkol po ito doon sa threat po ni VP Sara Duterte kay PBBM. Ang sabi po niya na siya ay nakipag-usap na, may kinausap na siyang tao at ang sabi ay nag-yes at no joke daw ito. No? So, yan po yung konteksto na yan. So, eto na nga po guys, no? Tinutukan na nga po talaga ng NBI ito pong kaso no, ni Vice President Sara Duterte patungkol po sa kanyang threat sa Pangulo. Hindi po pwedeng sabihin na ay metaphor, ay hyperbole, hindi po pwedeng sabihin na joke. Kasi ang kanya pong gino-joke or metaphor man o hyperbole man na sinasabi niya ay hindi po ordinaryong tao, kundi presidente ng Pilipinas. Just imagine if she can say that and if she can do that to the President of the Philippines, no? Na pinakamataas leader ng ating bansa. Kung kaya niyang gawin yan sa presidente, how much more sa isang katulad natin na mga mahihirap lang at na wala naman sa gobyerno, mga ordinaryong tao lang. Kung ito kaya niyang sabihin sa presidente, how much more sa atin na mga ordinaryong tao lang. Baka hindi na siya magsasalita, baka diretso na lang na tegehin tayo, 'di ba? Yan po mga kaibigan. Kaya eto, maganda po ito dahil tinututukan na po ito no ng NBI. Hello po. Hi po, number 2, napadaan lang po. Sabi ni Rachela Juralbar, 7718. Maraming salamat, Rachela. Yan. You're welcome po, Admin Rich, sabi ni BG Badiola. Maraming salamat, BG, no? Yan. So, ayan na mga kababayan, no? Ito pong siniseryoso na po mga kaibigan, no? Itong threat, no, ni Vice President Sara Duterte, no? At sabi nga ni NBI Director Matibag, lahat ng klaseng threat sa Pangulo ay hindi po ito biro at ito ay dapat na bigyan ng pansin. Kung napansin niyo mga kaibigan, hindi lang si Vice President Sara Duterte ang nag-threat sa Pangulo, kundi si Baste. Guys, pangalawa na itong threat ni Baste, no? Yung una mga kaibigan, di ba sabi niya, mag-ingat, no? Mag-ingat daw, mag-isip-isip daw itong si Pangulong BBM. Sinabi niya ito doon sa isang rally sa Maisog. Sabi niya, mag-isip-isip daw si Pangulong BBM. Isipin daw ni Pangulong BBM no, na baka pagtulog daw niya mga kaibigan, pagkatapos matula daw siya sa kina Mussolini, no? Tsaka, ano ba yun? Dalawa yung sinabi niya eh. Mga kaibigan, for me, no, it's a kind of threat. Kasi, yung binanggit niya doon mga guys, yun yung mga in-execute, no? Yun yung mga chinugi. Chinugi po sila, no? At in-execute po sila. At yung makikita natin doon na sa sinabi na yun ni Baste ay para bang gusto niyang sabihin kay BBM na, mag-ingat ka, isipin mo yan sa gabi bago ka matulog, baka matulad ka kina Mussolini. May sinabi pa siyang isa no? Nakalimutan ko yung isa guys, no? Na sinabi niya, dalawa yung sinabi niya na may, mga leader yun, no? Mga leader yun ng kanilang bansa na ang nangyari sila ay in-execute, sila ay chinugi at buong pamilya pa, no? So, ngayon naman, pangalawang sabi ni Baste naman ay isang ulo lang kailangan natin, ang ulo ni Bongbong Marcos. So, ganun mga kaibigan, ganun po nila kung pagbantaan ang ating Pangulo at ganun po nila pagsabihan ng ating Pangulo na easy-easy lang po sa kanila yung mga salita ng mga threat na kesyo tsutsugin, kesyo kailangan yung ulo. Hindi po ito ordinaryong tao, hindi po ito
tao na basta-basta lang, 'no? Ito po ang presidente ng Pilipinas. At any statement na katulad po nito ay isang threat po sa ating national security dahil presidente po ng Pilipinas ang kaniyang pong pinagsasabihan. Kaya ito pong mga Duterte guys 'no, ganyan po sila guys, eh. Threat, mahilig po sila magbitaw 'no ng mga threat at kung meron po silang pagkakataon, ay kanila po 'yang ginagawa. Ginagawa po nila 'yan mga kaibigan at yun nga kumakausap po sila ng tao para po, gawin yung kanilang gusto 'no. Hello Niolo and friends watching from Montreal, Canada. Bedsy, maraming salamat Bedsy 'no, salamat po sa panonood. Shoutout po sa iyo diyan sa Canada. At saka si Salve Hermoso 13B, Salve Hermoso 13B, Karma ay digital, madam. Yes. True, tumpak po kayo diyan, digital po ang karma. Kaya antay-antay lang po sila, no? At tiyak sila po ay kakarmahin. Okay. Good morning po, Idol. Good morning po, Idol, and to everyone. Hello, Lee, X8C. Yan. Maraming salamat sa iyo. Hello, Lee. Lily pala, Lily. Hello, Lily, X8C. Maraming salamat, no, sa pag-drop by sa ating live. Yan. Okay, so anong masasabi niyo dyan, guys, no? At ngayon po, isa po yan, no, sa pinaka matinding ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Yan. So, next topic po natin, ito naman po kay Senator Sherwin Gatchalian. Ang sabi po ni Senator Sherwin Gatchalian dito, patungkol po ito sa Lifeline, no? Lifeline subsidy para sa mga poor-piece beneficiary, no? Sabi po niya, kailangan natin tulungan yung pinakamahihirap nating kababayan. Kung hindi natin sila tutulungan, wala silang kuryente. Lalong mahihirapan sila sa buhay, no? Ito nga guys, no? Yung ating pinakamahihirap na kababayan, ito, real talk tayo ha. Real talk tayo kasi naranasan ko to eh. Dati po, 'di ba, sa Mindanao kami. Pinakahuli po namin na natirhan sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, no, yung ang laki na po ng business ng father ko, ang laki na. Tapos yung kanyang mga kliyente, Del Monte Philippines, Bachelor Express, yung isa sa pinakamalaking na bus company, no, sa Mindanao. Marami pong mga kliyente yung father ko. So, malago na talaga yung negosyo. Tapos, to cut the story short, may pumasok sa kanyang buhay. Nakipag-partner, isang attorney, isang lawyer. Tapos, niloko po siya, no? In short, hindi na nalalaman ng father ko na yung mga ari-arian na ilipat lahat sa partner niya. Niloko siya eh, lawyer, ang galing po. Ang galing manloko, no? Eh yung father ko kasi ay super bayad. So, to cut the story short, dahil po na-bankrupt, no? Na-bankrupt yung father ko, back to zero kami, walang-wala. Nakita ko yung mga appliances namin pinagkukuha, no? In-embargo, lahat-lahat ng mga appliances, lahat. Tapos, nakatira kami nun sa up and down na napakalaking bahay, may balcony pa. Pagkatapos, bigla na lang mga kaibigan, nag-bankrupt yung father ko. Natira kami sa maliit na bahay. So, hindi matanggap ng father ko, nagsapalaran sa Manila. Nagsapalaran po kami sa Manila. Kaya nga kami nakapunta ng Manila, no? Mindanao po talaga kami. Last na lugar namin doon ay Cagayan de Oro, no? Napakalaki po ng printing press ng father ko. Kita nyo ha, kapag nag-night clubbing ang mother at father ko, kami naman magkakapatid, kasama yung aming yaya, kasama yung maid, driver, no? Kami po ay namamasyal din, no? May sarili kaming lakad. Ang kasama po namin mga yaya, mga driver, at yung mga ibang trabahador ng aming
printing press. So to cut the story short, from riches, from riches to rags, no? Mayaman, naging mahirap kami. Pagpunta namin ng Maynila, doon ko naranasan, natira kami sa isang kwarto lang na maliit. Nandun na lahat. Doon na yung higaan, nandun na yung kitchen, nandun na lahat, walang ilaw, no? So, alam ko paano yung maging buhay ng squatter. Alam ko paano kasi naranasan namin. So, doon po mga kaibigan, no? Konting segue lang tayo. Yung mga tao doon, libre sa kuryente lahat, libre. Bakit libre? Bakit ko nasasabing libre? Kasi yung mga kuryente po namin doon, mga top lang. So, wala po kaming binabayaran. Libre po, as in. No? Monthly, wala kang babayaran. Libre lang. No? Kasi meron po doon magaling yung, nag-ano po siya, magaling po siya mag-ano sa poste. Pagkatapos, ikokonek ka lang yan. Ikokonek ka niya no, sa poste. Tapos, babayaran mo lang siya ng 50 pesos during the time, no? 50 pesos. Isang kabit lang niya doon. Pagkatapos wala na. O, libre na yung ilaw mo. Ganun po, no? Yung kalakaran sa mga informal settlers or mga squatters area. Kadalasan po, libre talaga yung mga ilaw, no? Hindi po nagbabayad. So, ito po sabi ni Win Gatchalian, Senator Win Gatchalian, kailangan nang tulungan yung mga mahihirap, no? Mga kaibigan. Yung mga mahihirap natin na kadalasan no, sa mga informal settlers, libre talaga ang kuryente. Hindi ko alam ngayon kung libre pa rin ang kuryente nila dahil sa pagtatap, no? Hindi ko alam. Pero sa panahon ko noon, no, mga kaibigan, mga 70s, 80s, libre ang kuryente namin, no? Kasi nga, kapag nakatira ka sa squatter, libre ka. Tinatap lang yan. Kumbaga, ninanakaw lang, no? Hindi ko alam kalakaran ngayon no, kung gano'n pa rin ba, kung libre pa rin ang kuryente ng lahat ng mga informal settlers, no. So, to cut the story short mga kababayan 'no, sabi po dito ni, Win Gatchalian ay, kung hindi natin sila tutulungan, wala silang kuryente. Ay mali ka diyan, Win. Mali ka diyan, Win Gatchalian. Kasi yung mga nakatira po sa informal settler 'no, very ano yan sila 'no, napaka napaka, madiskarte 'no. Meron talaga diyan na magbibigay sa'yo ng kuryente, mag-ano ka lang, magbibigay ka lang ng kahit magkano tapos ikaw kokonek ka na niya, libre yun. Pero bawal yun guys. So hindi ko alam 'no, kung ginagawa pa rin ngayon 'yan sa mga squatter area or informal settlers 'no. So, ang sabi niya dito lalong mahihirapan sila sa buhay. Tama naman 'no, mahirapan sa buhay kapag mahal nga ang kuryente 'no. So sabi niya ang tulong natin sa kanila is only 50 kilowatts per family. Ang 50 kilowatt equivalent lang 'yan sa isang maliit na ref, isang maliit na electric stove. Tsaka ilang ilaw lang, hindi malaki para lang makatawid sila. So, yan mga kaibigan, no, yan din ng 4-piece beneficiaries na noon pa yan guys, noon pa yan naipasa yung batas na yan. No? Ang alam ko, yung lifeline subsidy na yan, nag-umpisa pa yan, nag-start pa yan sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. At syempre, nung pagdating kay dating Pangulong Duterte, parang mas pinalawak, no? At sa tingin ko nga medyo maliit talaga ang 50 kilowatt per family, no? So tama naman po dito si Senator Win Gatchalian na dapat no, kailangan kung tutulong sa mga mahihirap no, ay para sa akin mas lakihan no kasi yung 50 kilowatt na yan ay kaunti lang po yan no? Equivalent lang yan sa maliit na ref, sabi nga niya, maliit na electric stove, at saka ilang ilaw, no? So, kung sabagay kasi guys, no? Kapag yung puro na lang tayo ah, tulong-tulong, subsidy, minsan kasi yan din yung nagiging dahilan kung bakit nagiging complacent yung mga tao. Minsan yan din yung nagiging dahilan bakit nagiging tamad yung mga tao at hindi na nagsisikap sa buhay, no? Ako mga kaibigan, sa totoo lang ito talaga yung aking prinsipyo sa buhay ko, no? Mga guys.
kailangan talaga magsikap. Magsikap ka talaga, huwag umasa sa gobyerno. Ako, sa experience ko 'no, never akong umasa sa gobyerno. Never akong talagang nagtanong na, "Uy ano, ganyan itong gobyerno natin ganito." Kahit noon mga kaibigan 'no, never. Kasi para sa akin 'no, yung aking disposisyon sa buhay, hindi kasalanan ng gobyerno kung mahirap ka. Hindi kasalanan ng gobyerno kung wala kang kinakain ngayon. Hindi kasalanan ng gobyerno kung nakatira ka sa maliit na bahay. Hindi kasalanan ng gobyerno kung bakit hindi nakapag-aral ang mga anak mo. Kung anong nangyayari sa iyong kahirapan, hindi yan kasalanan ng gobyerno. Kasalanan mo yan. Palagi kong sinasabi yan, responsibility mo yan. Buhay mo, responsibility mo. Ang gobyerno, nandiyan lang, gagawin nila yung mga programa, mga proyekto para sa Pilipinas, para sa bayan. Hindi nila kasalanan yan. Kasalanan mo. Kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Yan ay dahil hindi ka masyadong nagsikap. Marami kang mga wrong choices sa buhay mo. Kaya hindi ka naging successful, 'no? Palaging 'yan ang ano ko, ang, disposisyon ko sa buhay, mga kaibigan 'no, na, ah, huwag kang aasa sa gobyerno, ni huwag kang magtatanong patungkol sa mga ginagawa ng gobyerno. Gumawa ka sa sarili mo, maging independent ka. 'Yan po talaga mga kaibigan 'no, para ikaw ay umunlad. Sipagan mo at yung sipag mo, samahan mo ng dasal araw-araw sa Diyos na pagpalain ka. At higit sa lahat, huwag kang gagawa ng masama sa kapwa mo. Huwag kang manlalamang sa kapwa mo. Dahil kahit anong gawin mong pagsisikap, kapag nanlamang ka sa kapwa mo, hindi ibibless, no? Hindi ibibless ang mga ginagawa mo. Puwera na lang kung ang gagawin mo pang-illegal 'no, pang one time. O one time para yayaman ka kaagad. Pero merong ano 'yan, merong consequence 'yan. Lahat ng ginawa nating masama 'no, may consequence 'yan. Darating sa'yo yung consequence ng ginawa mo na kasamaan, 'di ba? Halimbawa, magnakaw ka, o katulad kay Vice President Sara Duterte, oh, nagnakaw, confidential funds, 'di ba? Oh, nagnakaw ng mga kaperahan. Labas-masok yung 6.7 billion na pera sa kanyang bank accounts. Hindi nagdedeklara ng tama sa kanyang salayan. Oh, so anong nangyari? After how many years, umabot pa ng dekada bago bago siya kumbaga bago siya ma-call out. Umabot pa ng ilang dekada, ng isang dekada, no? Umabot pa ng isang dekada bago siya talaga mapaparusahan. Kasi ito impeachment mga kaibigan 'no, at naniniwala ako may impeach talaga siya dito. At naniniwala ako mga kaibigan madi-disqualify yan 'no, perpetual disqualification ang mangyayari diyan mga kaibigan. Mai-impeach yan sa Senado. Yan ang nakikita ko 'no, kay Vice President Sara Duterte. Mai-impeach talaga yan sa Senado dahil sa dami, sa sobrang dami, solido na mga ebidensya. Walang dahilan para hindi siya ma-impeach 'no. Yan po ang totoo. Kokulango.